Sumipa na nga muli ang presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. At dama na naman ang sektor ng transportasyon ng malaking dagok nito sa kanilang kabuhayan. Naku! Ipinatupad kamakailan ng LTFRB ang fixed pickup fare para sa TNVS. Layunin nitong mabawasan ang gastos ng mga driver sa pagpunta sa pickup point, lalo na kung malayo ang pasahero o matindi ang traffic. Pero sapat ba ang pick-up fare system para mabawi ang mas mataas na gastos? Sa gasolina, nang tanungin naman namin ng taong bayan kung payag ba silang magdagdag ng pamasahe para makatulong naman sa mga tsuper. Ang sabi nila, okay, balikan po natin yan maya-maya ha. Pero sa ngayon, para bigyang linaw ang issue na ito, makakausap po natin ngayon via Zoom si Laban TNVS President June De Leon. Welcome to Memo po, Sir June. Magandang umaga po, Sir William. Okay, sir, naririnig po ninyo ako? Opo. Ayan, okay. So, ano na po ang estado nitong gagawin ng pamahalaan? Gaano po ba kalaki ang nadagdag sa gastusin ng ating mga TNVS driver dahil po dito sa pagtaas ng presyo ng gas? Malaki po ang nadagdag sa gastusin nating mga driver dahil yung pagtaas po ng gasolina at diesel ay napakalaki. At kung nagkukonsumo po tayo ng 15 to 20 liters per day, mahigit 100, maabot ng 200 pa ang nadadagdag sa gastusin ng ating mga kasamahan na driver sa kalsada. Ay kung kukumpitin po natin ito sa loob ng 30 days, ay sapat na po ito sa pang-tuition ng mga bata at pangbaon din ng mga bata, no? Kaya kailangan po agaran na solusyonan sana ng ating tulong galing sa ating gobyerno. Itong fixed pick-up fare na tinatawag, Sir June, nakakatulong ba ito sa mga driver, sir? Malaking tulong po yan, itong pick-up fare. Dahil, sipin nyo po, dati po, kapag nag-book po ang isang pasahero, wala pa pong bayad yun. Simula po doon sa pagtanggap ng booking hanggang sa pagpunta sa kanilang destinasyon, sa kanilang bahay. At wala pong booking fee noon. Kaya ngayon, kahit papano, may dagdag na pamasahe at kita ang ating mga driver. Nakakalungkot lang, talagang papasanin ito ng ating mga mananakay. Kaya meron tayong mga suggestions sa LTFRB na kahit papano ay madadagdagan ang kita ng mga drivers at hindi naman tatamaan ang mga mananakay. Ito po yung sinasabi natin na reviewin yung mga commissions ng mga transport network company. Sila yung may-ari ng mga application na kung saan doon nagbubook ang mga pasahero at yun ang ginagamit ng mga drivers. Oo. Paano pala, Sir June, kung sakaling nag-cancel bigla ang mga pasahero? Di ba may lugi na rin yun sa mga TNVS driver dahil minsan nakapagbiyahe na sila tapos biglang magka-cancel ang booking. Paano po pala ito? Totoo po yun. Malulugi po yung ating mga kasamahan na driver dyan. Pero meron namang tinatawag na cancellation fee. Meron ibang TNC na 50 pesos ang cancellation fee, pero hindi po ito sapat. Dahil minsan, bumabiyahe ng 15 to 20 minutes para ma-pick up lang itong ating mga mahal na pasahero. Tapos nag-cancel, malaking bagay po yun, yung oras na yun at yung gasolina na ginugol ng ating mga kasamahan na driver. Kaya hindi po sapat yung 50 pesos. Pero again, nakikiusap po kami sa ating mga kasamahan, mga mahal na mananakay, na sana pag nag-book po sila, talagang idire-diretso na nila. Dahil oras at pera, Ang pambili ng katapat. gasolina, ang katumbas po noon.
Kasi Corina, Sir Jun, dun pa lang sa loob halimbawa ng BGC, 18 minutes ang hihintayin na pick-up time para lang Talaga? Ayun yung makapunta ang average, TNVS. mga Oo, 18 minutes. Mga ganun, oo. Tagal, ah. Loob lang ng BGC yan dahil O, so ang tindi ng dapat, traffic doon. ngayon na alam na nila yan, nagsha-shopping pa lang sila, tumawag Pag-book na sila. Oo, para maiwasan. Okay, so Sir Jun, sandali lang po ha. Pakinggan po natin yung mga sinasabi naman ng mga mananakay mismo. At baka makakuha tayo ng ideya kung payag ba sila na dagdagan ng kanilang babayaran sa pamasahe para lang makatulong sa mga driver. Sa akin hindi, kasi dagdag pa sa anin sa mga magulang ang pagdadagdag ng pamasahe. Kasi sa hirap ng sweldo ng mga magulang sa kokonti, idadagdagan pa imbes na mababudget na sa ibang budgetin sa bahay. Kung payo na madagdagan yung pamasahe dahil sa pagtaas ng presyo ng gas at para madagdagan rin yung bayad natin sa kanila para makapaghanap buhay sila para makabili ng gas dahil sa gera. Para sa akin, di ako papayag na taas ang pamasahe kasi siyempre, di ba, taas na nga ng mga bilihin. Tapos nataas pa ang pamasahe. Kawawa din yung mga commuters na araw-araw na nagpapasahe, di ba? Wala talagang 100% solution kapag pagdating sa ganyan kasi it's either ang magsushoulder is yung mga tsuper or yung mga normal na mamamayan. Hindi ba, Sir Jun, Willard, parang ang ending nito doon pa rin sa minimum wage eh? Oo. Hindi ba? Kasi kung tataas ang minimum wage ng mga magulang, hindi sila magdadalawang isip kung tataas din ang pamasahe. Para makasabay sila. Gaya nung sinabi nung huling interviewee si Angelica, walang perfect solution. Oo, walang perfect solution, pero kailangan makatotohanan kasi paano na ang mga industriya, paano ng pag-iempleyo, paano nang kikitain, pag-aaral, hindi ba? So, Sir Jun, ano po sa palagay ninyo? Talagang kailangan po ba you move backwards. Kailangan tingnan natin yung punot dulo ng problema, which could probably be kulang talaga ang minimum wage. Ito po yun. Nalulungkot po ako dun sa ating mga na-interview kanina dahil talagang totoo naman yung sinasabi nila. Papasanin po nila ang mga dagdag pasahe. Alam niyo po, sa isang TNVS driver, kung meron siyang pamilya ng 5, yung 4 po dyan nagpo-commute. Kung ako po ay bumabiyahe, may dagdag ang pamasahe, yung pong pamilya ko na 4, magko-commute po yan. Tama Parang naman. baliwala din po. Oo. Baliwala din po. Kaya talagang yung ating gobyerno kailangan pag-isipan kung papaano makakatulong sa mga tsuper, kung paano matutulungan yung ating mga manggagawa para may taas ang kanilang mga kinikita. Dahil totoo naman po, sa taas po ng bilihin ngayon, hindi na po sumasapat ang kita ng ating mga manggagawa. Kasama po dyan ang mga tsuper. Talagang magtatrabaho, may utang pa. Mas maganda pa pong tumambay, wala kang utang. Tama nga naman, ano? Libre, libre pa. At saka araw-araw saging ang kakainin mo. Healthy, saba. Healthy pa. Oo, na dry. Sir Jun, nitong nakaraang round ng pagtaas ng presyo ng langis, nakatanggap po ba ng assistance ang TNVS driver sector? Nakatanggap naman po itong yung huling ayuda galing sa gobyerno, pero hindi po ito sapat. Maganda po, reviewin natin itong mga taxes ng gasolina at diesel. Kapag tumataas na ng husto ang presyo nito, dapat automatic, isa batas na ito, automatic na meron dapat na diskwento sa mga pampublikong sasakyan. Hindi lang pampubliko, hindi kahit sa mga pribado dahil gumagamit din naman sila ng diesel at saka gasolina. Kaya kung ano-ano po ang pinagkakaabalahan ng ating mga mambabatas ngayon, sana po ito tutukan po ang totoong problema ng mga kababayan natin. Ang problema ng mga Pilipino. Oo. At ngayon na tumataas na naman ang presyo ng langis, Sir Jun, humihiling ba kayo ng dagdag pang subsidiya? Yung subsidiya po, talagang malaking tulong po yan. Yung pong ipinangako noon ng DOTR
na binawi ng Pangulong Bongbong Marcos yung dagdag pamasahe ng TNBS hanggang ngayon po. Hindi pa po yan, sana maibigay po ito sa mga TNBS driver at dun sa mga ibang kasamahan natin na tsuper, jeep, taxi, sana po maibigay ito dahil alam nyo, malaki ang naging pag-asa ng mga drivers noon. Sa ngayon po, bago po magtaas ng gasolina nung Martes, marami pong nagsoli ng mga sasakyan, hindi pa nakaka-recover galing dun sa unang pagtaas ng gasolina at diesel. Ngayon po, talagang isinoli na po yung sasakyan, mauuwi po ito sa kakulangan ng sasakyan ng TNBS sa kalsadahan. Oh, Ayun. yun. Ang epekto, nagsoli ng sasakyan. Ano na raw ang gagawin nila, Sir June? Yung mga TNBS driver na nagsoli ng sasakyan? Yun nga po ang malungkot ay ang gagawin nyo sa buhay nyo. Sabi nila, mamamasukan mo na sila, at least walang gasolina na gastusin. Kasi nauuwi po sa pagkalugi ang biyahe. Isipin nyo po, dati 12 to 14 hours para kumita. Ngayon, 14 to 16 hanggang 18 hours para kumita sila. Pero kung kukumpitin nyo po, baka below minimum pa po ang kinikita ng ating mga drivers. Magkano po ba ang take home? Sa ngayon, sa mga panahon ngayon, kung ikukumpara natin sa dati? Malaki po ang diferensya, halos 500 ang diferensya. Ngayon po, bumiyahe ka ng 16 hours, 1,000 may uuwi mo. Okay. Delikado na rin po yung 16 hours na biyahe. Oo. Hindi lang ho yung kalusugan ng driver ang nasa peligro dito, o hindi pati yung mga pasahero. Dahil iba, parang ho yan, parang ako, pag bumababa ng sasakyan, pag bumabiyahe ako 16 hours, parang lumilin doon, pagbaba ko ng sasakyan. Oo nga po, oo. 16 hours, 1,000 take home, ang liit nun. 16 hours a day. Ano yan? Kailangan pa pong magtrabaho ng Sabado-Linggo? Kailangan ho yun Pati ho, coding, talagang pag-coding, pag mga yung, meron kasing tinatawag na, yung coding po, merong window hour. Talagang bumabanat pa po ang mga kasamahan natin na TNBS driver para lang makakuha ng pangkain dun sa araw na yon. Sir June, kapag sinabing nalulugi ang mga TNVS drivers, kasama ho ba dito yung mga motorcycle rider o yung mga nakakotse lamang? Sigurado po yun. Lahat po ng mga kasamahan natin sa transportasyon, pampublikong transportasyon, talagang tinamaan po ng pagtaas ng gasolina at sa mahal ng bilihin po ngayon. Lalo na dahil diesel, yung gamit Oo. ng mga nakamotor. Oo. At saka yung iba, natutulog na lang sa kung saan-saan pumaparada, hindi na sila umuuwi. Kasi nga, gastos pa yung pag-uwi nila sa bahay. Kawawa. So ano po yun, yung mga damit nila na nandoon na lamang po sa trunk, sa likod? Totoo po yun. Sana may na-interview. Pinaangat niyo po yung kanilang mga trunk sa likod. Nandun po lahat. Kumpleto ang gamit nila doon. At meron pong mga binabayaran dyan sa mga gasoline station. Magbabayad ka lang ng 10 hanggang 20 pesos, makakaligo ka na. Ganun po. May ganyan na ngayong industriya. Opo. Ang tawag nga namin sa mga gasoline station, condominium Park and pay. Hindi ba? So pumapayag po yun. Saan po sila pumaparada pag natutulog na lang po sila sa loob ng kotse o ng sasakyan? Sa gilid-gilid po, meron po mga safe na parking, mga grupo po na doon sila sama-sama para kahit papano, safe sila. Kung meron man mangyari, merong magsasaklolo sa kanila. Marami po tayong mga kasamahan na na-stroke po. Na hindi, dahil sa pagod, sa puyat. Totoo po yun. At nakakaabot naman po sa ospital kapag nagkaganon. Buhay pa naman po at bumabiyahe na ngayon after 3 months. Ay nako. Okay. So ngayong araw, sumipa sa lagpas $100 kada bariles ang presyo na naman ng krudo. Ano po? Nakikipag-ugnayan po ba ang inyong hanay sa mga oil supplier, TNVS companies, and government? Kung ano ito, hindi nga pa kami makahinga, ito na naman, may bagong busal na naman sa amin. Talagang kailangan po makipag-ugnayan talaga. Pero sana may automatic na dapat maisabatas na rin yung mga
paulit-ulit na problema ng ating bayan. Pag mayroong mga gera, pag may krisis, totoo naman, alos taon-taon tumataas, bumababa ang gasolina. Pero dapat ito masolusyonan yung long term na kapag may ganitong krisis, mataas ang gasolina, dapat automatic. May subsidiya. Kung hindi man subsidiya, dapat yung tax ng gasolina at diesel, dapat Suspend muna. Suspend muna. Para Oo. makatulong ng husto sa ating mga tsuper. Hindi lang sa ating mga pampublikong sasakyan, kundi sa mga pribadong merong mga sasakyan. Makatulong din sa kanila. Sa ibang bansa, ganun, di ba, Willard, kinuwento sa atin, na kapag fluctuating yung presyo ng krudo, ang gobyerno, mayroon silang panangga kaagad Oo. para hindi tumaas yung presyo ng gasolina sa kanilang estado, no? At nabigyan na nga ng kapangyarihan si President Marcos na suspindihin yung excise tax, hindi ba? Yes. Pero hindi niya ito ginamit sa diesel at gasolina, sa LPG lang. Bakit? Oo. Ano ba yan? Kasi paano nga naman babayaran yung trilyon nating utang? Okay. So kayo po ba ay hihingi po ng dialogo para ipaglaban po ang inyong mga pangangailangan sa gobyerno? Hindi na nga po dialogo ang nangyayari nga. Hindi, yung mga kasamahan natin. Si Mar, sinusuportahan po natin yung Manibela at iba pang mga transport na kasamahan natin sa mga strike na yan dahil talagang manhid ang ating gobyerno sa mga nangyayari. Okay. Ngayon, Pero mas hindi naman po inuuna kayo... nila ang politika nila. 2028 pa ang eleksyon. Maliwanag kung ano napapanood ko sa mga pahayagan, sa mga TV. Parang nangangampanya na sila eh. Yung problema ng ating bayan, hindi na nasusolusyonan. Grabe, parang awang-awa na ako sa mga taong ito. Ano kaya ang solusyon? Parang wala rin ako makitang solusyon. Pwera na lang kung may political will. Pero paano nga naman ang mga utang ng Pilipinas? Oo. Kung paano, hindi rin sila magkanda-ugaga. Okay, ano pong hihintayin po natin? Magkakaroon na naman po ba ng transport strike? Pag may transport strike, kayo rin po ang kawawa? Wala kayong kikitain? Wala naman po talaga kaming kinikita na. Nalulugi rin pag bumiyahe. Ano po yan eh? Kumbaga, mas magandang tumambay na lang. Walang pagod. Aha. Kaysa sa pagkalugi. Yun po talagang nangyayari, ma'am. Okay. Mas minamabuti po na hindi na bumiyahe. Hindi mo na yayayain sa strike dahil talagang kusa na po silang tumitigil. Ay, sus. Okay, so walang magkakaroon ngayon ng kakulangan sa transportasyon naman ng mga mananakay, ano po. So, ano pong inyong inaasahan ngayong darating na SONA nitong Lunes? Ang hinihingi lang po ninyo ay tanggalin ang excise tax, ang VAT dito po sa mga produktong petrolyo. Sa ngayon, sasapat na po muna yon. Malaking tulong po yun. Ayun. Malaking tulong po yun. At syempre, yung pagtaas ng kita ng ating mga gagawa, ay kailangan po talaga yan dahil hindi na po nakakabuhay ng isang pamilya ang kinikita ng isang manggagawa po ngayon. Maraming salamat po sa inyong oras. Laban TNVS President Jun De Leon, sir. At ngayon Maraming nalinawan, salamat din po. opo, marami pong salamat. Ngayon nalinawan na po tayo sa isyong ito. Alamin naman po natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman payag ba sila sa dagdag pamasahe bilang tulong sa mga motorista. Ang sabi nila, Nestor Flogio, malaki pa ang kita niyan kumpara sa mga ibang naghahanap buhay. Sagana na yan sa ayuda. Sabi naman ni Re Herrera, kawawa na naman ang mga taong bayan habang ang nasa DOE at oil firms at owners nagpapakasasa sa pera. Hot Rod Russell, dyan lang sila magaling, taas pamasahe. Pero pag may rollback, hindi naman sila nagbababa ng pamasahe. Sabi naman ni Ray Patricio, magtigil pasada para kalampagin ang gobyerno. Problema lang, manhid ang mga nakaupo. Sick Lao, below minimum na nga ang sahod ko. Idadagdag ko pa yan. Ikaw na lang. Talagang Oo. Talagang it's like a cycle, no? Hindi nila maintindihan
Kasi hindi naman sila yung tsuper. Oo. Kasi sila rin kulang. Dapat din talaga siguro, Corina, i-mandate at i-require yung mga opisyal natin sa gobyerno na mag-commute talaga. Kahit man lang once a week, mag-book ng TNVS, try nila. Para malaman nila yung sitwasyon, hindi yung may wangwang sila, di ba? Oo. Hindi sila natatraffic. Oo, hindi. Tsaka mag-minimum wage sila. Hindi, yun ang una. Tama, oo. Di ba? Kung kahit 3 lang anak nila, subukan lang nila ang mabuhay on minimum wage. Hindi na nila magagamit yung mga kotse nila. Talagang sasakay sila. Di ba? Ewan ko. Uy, shout out sa mga TNVS drivers na nakikinig sa atin ngayon. 94.7 at Abante Radio.